Bago po natin simulan ng kwento, magpapasalamat lamang po ako sa inyo dahil sa wakas, monetize na ang channel natin. Yay! At bilang pasasalamat po, magbibigay po ako ng premyo. Syempre, hindi pa naman po talaga tayo kumikita ng totoo sa channel na ito. Barya-barya pa lang. Kaya maibibigay ko lang po sa ngayon ay load pa lang po. Mamimigay po ako ng 5 tig-100 load. Regular load. Pipili po ako ng 5 magagandang comment sa comment section. So, random po yung pipiliin ko. Basta po yung magustuhan ko yung comment. Yung magandang payo sa nagpadala ng sulat, mga ganon. Malalaman nyo lamang po pag kayong nanalo ay pag nag-reply po ako. Then, that's the time po na pwede nyo na po akong i-PM sa aking Facebook page. So, ang link po ay nasa description box. At paki-like na rin po at paki-follow na rin po ako sa page ko na yon. Doon po ako magpo-post ng mga malay nyo, sa mga susunod na mga stories natin ay doon ako mag-post ng mga papremyo natin. Since monetize na nga tayo, malay nyo, pag kumita na tayo ng malaki-laki, magandang papremyo na po yung ating maipamimigay sa channel na ito bilang pasasalamat. Like and follow nyo po ako doon. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel kong ito, baka naman pakihit na po yung subscribe button po dyan at ilike na rin po ang kwentong ito at yung mga kwento kong mga nakaraan na rin, pakinggan nyo na rin po yun. At syempre, ito ang YouTube natin at dito tayo kukuha ng papremyo. Dito rin po ako mag-a-announce ng mga susunod na papremyo natin. Malay nyo, sa susunod mga gadgets na pag medyo malaki-laki na. Kaya tulungan nyo ako na mapalaki ang channel na ito, syempre. At kung hindi kalabisan, syempre, i-share nyo na rin para maraming makarinig ng kwento natin at makarelate sa bawat ina-upload natin. At ihabol ko lang, baka naman, pwede nyo nang idama yung isang channel ko, yung horror narration channel ko. Pakibisita rin po kung mahilig kayo sa mga horror na kwento. Meron po akong horror narration channel, yun pong link ay nasa description box din. Bisitahin nyo rin po, mga horror naman po yung mga ina-upload ko doon. Mga nakakatakot na kwento, yun. So, kung hindi man po kalabisan, baka naman po pwedeng i-follow nyo rin o i-subscribe nyo rin po yung channel na yun. Medyo napapahaba na announcement natin. So, hanggang dito na lang at cue in the music! Kyodax, bago po ang lahat, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel ninyo. Sana'y mapansin mong sulat kong ito, may sa boses at may bahagi mo sa iba ang kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Dado. 25 years old, isang cook sa isang dining restaurant. Simula pagkabata, alam ko ng pagluluto ang passion ko. Alam kong medyo magtutunog mayabang ako dito pero marami nang nagtangkang hilahin ako papasok sa mundo ng showbiz dahil sa itsura at pangatawan ko. Pero hindi talaga para sa akin yon. May nagsabi na nga sa akin na subukan ko daw mag-audition sa PBB or sa bahay ni Kuya ng ABS-CBN dahil may chance daw akong makapasok at makilala syempre. Dagdag pa nga nila, malaki daw ang magiging papel ko pag nakapasok ako kasi cook ako. Pero hindi po talaga pag-artista ang passion ko. Mas gusto ko talaga ang init ng kusina kaysa sa ilaw ng kamera. Kaya na matanggap ako bilang cook sa isang high-end restaurant na pag-aari ng isang mayaman na tawagin na lang nating Madam Eva. Pakiramdam ko ay nasa tamang landas na ako. Mula sa unang araw ko sa trabaho, ramdam ko na agad ang presensya ni Madam Eva. Isa siyang babaeng may matatag na personalidad. Ang klase ng taong hindi mo maaaring baliwalain. Sa edad niyang 38, napapanatili niya ang kagandahan at alindog na kahit sinong lalaki ay mapapatingin. Hindi lang siya matalino at masinop sa negosyo, kundi meron siyang malakas na aura. Ang restaurant niya ay isa sa mga pinakasikat sa lungsod. Madalas pinupuntahan ng mga kilalang personalidad, politiko at negosyante. Sa ganitong klaseng lugar, kailangan perpekto ang bawat putahe, kaya todo ang pagsisikap ko. Bilang isang taong may dedikasyon sa pagluluto, nagbigay ito sa akin ng hamon. Sa simula,
Ang tingin ko kay Madam Eva ay isang professional na negosyante lamang. Siya ang tipo ng boss na tahimik pero alam mong binabantayan ang bawat galaw mo. Hindi siya madalas magsalita sa staff pero kapag nagsalita siya, siguradong dapat ka makinig. Pero habang lumilipas sa mga araw, napapansin kong palagi niya akong tinatawag sa opisina niya. Sa una, akala ko ay tungkol lamang ito sa trabaho, mga bagong recipe, feedback mula sa customers, at iba pang operational matters. Pero unti-unti, naging mas personal ang usapan namin. Nagsimula siya magtanong tungkol sa akin. Saan ako lumaki? Paano ako natutong magluto? At saan ako nag-aral? Sa una, binaliwala ko lamang iyon. Inisip kong baka gusto lamang niya makilala mga empleyado niya. Lalo na't bago pa lamang ako sa restaurant niya. Pero may isang bagay na hindi ko maiwasang mapansin. Ang kanya mga tingin. Hindi ito basta-bastang tingin ng isang boss sa empleyado niya. May kakaiba sa paraan ng pagtanaw niya sa akin. Tila ba sinusuri niya ako hindi lamang bilang isang cook, kundi bilang isang lalaki. Isang beses, habang nasa opisina niya, napansin kong matagal siyang nakatitig sa akin habang nagkikwento ako. Nang nagtama ang aming mga mata, saglit siyang ngumiti bago bumawi ng tingin. Hindi ko alam kung ako lang ba nag-isip ng kung ano, pero may naramdaman akong tensyon sa pagitan namin. Hindi ko rin naman agad binigyan ng mali siya iyon. Baka nga binabantay niya lang ako bilang bagong empleyado niya. Pero habang lumilipas sa mga araw, lalo kong napansin ang kanyang madalas na sulyap. Lalo na tuwing nasa kusina ako at abala sa pagluluto. Nagkaroon din ng pagkakataon na dumaan siya sa likod ko habang nagpiprepare ako ng mga sangkap at bahagyang napadampi ang kanyang kamay sa braso ko. Isang iglap lang yon, pero ramdam kong init ng kanyang palad. Nagkatinginan kami. Pero ngumiti lang siya na madalang niyang gawin at nagpatuloy siya sa paglalakad na parang walang nangyari. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin sigurado kung ako lang ba nagbibigay ng kahulugan sa lahat o may ibang intention nga siya sa akin. Isang gabi nga, Kuya Dax, ako na lang ang naiwan sa restaurant. Gusto kong tiyaking malinis ang lahat bago ako umuwi at ihanda na rin ang mga kailangan sa kinabukasan. 9:00 na ng gabi yon. Tahimik na ang buong lugar. Hinubad ko ang uniforme ko. Iniwan lang ang sando ko para hindi madumihan habang naghuhugas ako ng mga kawali at kaldero. Akala ko, ako na lang ang tao sa restaurant. Pero biglang bumukas ang pinto ng kusina. Napalingon ako. Si Madam Eva. Napansin ko kaagad ang paraan ng kanyang paglalakad. Mas mabagal. Mas kontrolado. Akala ko magagalit siya dahil hindi pa ako tapos. Pero hindi. Ang tinig niya, mababa at malambing. May halong landay na noon ko lamang nadinig mula sa kanya. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ng basa kong braso. Napatigil ako sa ginagawa ko. Nahawak ko pa rin ang basang spongha. Pakiramdam ko, lumilit ang espasyo sa pagitan namin kahit hindi siya gumagalaw. Tumitig siya sa akin. Ang mga mata niya ay tila nagmamasid. Naghihintay ng reaksyon. Ramdam ko ang init ng kanyang palad sa aking balat. Tahimik ang kusina. Tanging ang marahang patak ng tubig mula sa gripo ang naririnig. Humakbang siya ng isa. Palapit sa akin. Ang amoy ng mamahaling pabango niya ay humahalo sa halimuyak ng sabong ginagamit ko sa paghugas. Hindi ko alam kung
ako ba ang lalayo o hahayaan siyang tuluyang burahin ang distansya namin. Pagkatapos ng ilang segundo ng pananahimik, dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay. Dumapo sa aking balikat at bahagyang pinisili yun. Isang kilos na tila nagsasabing alam niya ang epekto niya sa akin. Hindi ako nakapagsalita at sa puntong iyon, siya na mismo ang gumawa ng unang hakbang. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ang labi niya ay halos 1 pulgada na lamang ang layo mula sa akin. Hindi ko maiwasang mapalunok dahil ramdam kong hinihintay niya ako kung ako ba ay atras o ang unang susuko. Pero bago pa ako nakapagdesisyon, marahan niyang hinawakan ang bato ko at mas idinikit pa ang kanyang katawan sa akin. Mainit ang kanyang hininga na dumampi sa aking pisngi. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa aking braso at ang daliri niya ay tila dumuduyan sa init ng aking balat. Para akong nawala ng kontrol sa aking sarili, sa aking katawan. Hindi ko kayang lumayo. Sa halip, ang sariling kamay ko na ang kusang dumapo sa kanyang bewang. Nadarama ko ang init ng kanyang balat. Hindi na siya naghintay pa. Hidinikit niya ang kanyang labi sa pisngi ko. At mula roon, marahang bumaba papunta sa aking panga. Ang bawat pagdampi ng kanyang labi ay tila mas nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Nang maramdaman niyang hindi ko siya tinutulak, mas naging mapanghas ang kanyang mga kilos. Naglalaro ang kanyang mga daliri sa bato ko. Tila tinatandaan ang bawat linya ng aking balat. At sa isang iglap nga, naglapat ang aming mga labi. Hindi to basta halik. May diin. May pagnanais. At higit sa lahat, may kasiguraduhan. Hindi siya nagmamadali. Tila ninanamnam niya ang bawat segundo. Ang kamay niya'y gumagapang sa aking dibdib. At ang bawat galaw niya, ramdam kong siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ang malamig na stainless steel counter sa likuran ko ang tanging bagay na nagbigay ng balanse sa init ng aming katawan. Ramdam kong hinihila niya ako papalapit at hindi ko kayang lumaban sa hatak niya. Unti-unti, naramdaman ko ang mga daliri niyang naglalaro sa laylayan ng aking suot. Hindi niya minamadali at tila sinasadya niyang iparamdam ang bawat pagdampi ng kanyang balat sa akin. Hinayaan kong siya ang magdikta ng galaw at sa bawat paghaplos niya, lalo akong nagpadala sa init ng gabi. Ang kanyang labi ay bumaba mula sa aking pisngi papunta sa aking leeg. At sa bawat halik, pakiramdam ko ay mas lalo akong natatangay. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa counter. Pero sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang oras o kung sino kami sa labas ng kusina. Ang mahalaga lang ay ang mga sandaling iyon. Habang lumilipas sa mga buwan, napansin kong nagiging dependent si Madam Eva sa presensya ko. Hindi na lamang ito basta lihim na ugnayan, kundi parang siya na ang kumakapit sa akin. Ang bawat oras na lumilipas ay nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa pagitan namin. Pero kasabay nito ay ang unti-unting pagkawala ng aking sarili. Hindi ko na alam kung ako pa rin ba ang dado na minsang nagkaroon ng pangarap sa pagluluto o kung isa na lang akong bahagi ng mundo ni Madam Eva. Minsan pa nga, tinatawag niya ako sa opisina niya hindi para sa trabaho, kundi para lang makasama ako. Siyempre hindi ako makatanggi. Pero ramdam kong may kulang. May pumipigil sa akin.
Hindi na lang ito simpleng relasyon ng isang boss at empleyado. Higit pa ito. Hindi ko alam kung pagmamahal ba ito o isang sitwasyong hindi ko na kayang kontrolin. Hanggang sa isang gabi nga, matapos ang isa na namang mainit na tagpo sa pagitan namin, habang nakahiga siya sa bisig ko, bumulong siya. "Dado, gusto kitang tulungan. Pagtulungan natin ang pangarap mong restaurant. Kaya kong gawin iyon para sa'yo." Natigilan ako. Alam kong hindi iyon biro. Alam kong kaya niyang gawin iyon. Pero isang bagay ang hindi niya naisip. Ang gusto ko ay gawin ito para sa sarili ko, hindi dahil sa kanya. Hindi ko gusto na maging isang taong nakadepende sa isang relasyon na hindi ko natiyak kung paano ko tatapusin. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis. Hindi dahil hindi ko siya gusto, kundi dahil kailangan kong buuin muli ang sarili ko. Nag-iwan ako ng sulat kalaki pang resignation letter sa kanyang opisina. Nagpapasalamat sa lahat. Pero sinabing hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong setup. Sa lahat ng nangyari, Kuya Dax, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Na ang tunay na kalayaan ay hindi matatamo sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng isang magandang relasyon kung ang sarili mong pagkatao ay unti-unting nawawala. Ang passion ko sa pagluluto ang tunay kong dapat sundan, hindi ang isang relasyon na unti-unting naging hadlang sa sarili kong mga pangarap. Oo, aminin ko, natukso ako nung una. Parang gusto kong tanggapin ang mga alok niya. Kaya niya akong tulungan na makamit ang mga pangarap kong magkameron ng sariling restaurant. Pero hindi yun ang gusto ko. Gusto kong makuha iyon mula sa pagpupursige ko at hindi sa instance. Hindi ako nagsisisi sa naging bahagi ko ang buhay ni Madam Eva. Pero natutunan kong minsan, may mga taong darating para ituro ang mahalagang aral, hindi para manatili sa piling natin habang buhay. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Dado. At ito, ang true confession ko. Yun. Kung nakarating ka sa part na to, gusto ko, ito yung pinaka-last na instruction ko. Kung halimbawa nag-comment ka na at i-message mo na ako or i-PPM mo na ako sa aking Facebook page, gusto ko isama mo yung keyword na maroon, as in kulay maroon. Favorite color ko yun eh. Yun ang code ko. So meaning tinapos mo tong kwentong ito. So alam mo na ibig ko sabihin. Kasi minsan may mga sumasali sa mga kantong contest na hindi tinatapos yung kwento. So yun lamang po. Maraming salamat at kita-kits sa next na kwento.